Nalulungkot masyado kung hindi matutuloy yan. Alin, Len? Si General De La Rosa, Ano? pinipilit niya sa Amerika kumuha. Parang ganun eh. Nalulungkot siya kung hindi daw matutuloy. Eh, sabi ko nga sa'yo ang dapat pag-ingatan talaga ni Presidente Duterte, hindi yung mga bumabanat sa kanya. Yun. Ang dapat mong pag-ingatan ngayon, yung mga kasama mo. Oh. Kasi ganito yan, di ba, ang daming nagpe-Facebook. Halimbawa, may sinabi yung isang personality. Eto naman sila Mocha Uson, sugod Marino. Diba? Mga kaibigan, parang mga toro na umuusok ang ilong para masabi lang na sila maka-Duterte. Para lumapad ang papel nila, mga kaibigan. Pero hindi nila nalalaman ang masamang epekto nun na pwedeng samantalahin ng ibang gustong magpanggap na maka-Duterte sila para mapasok yung kampo ni Duterte. Para hindi mahalata na sila mananabutahi lang kay Presidente Duterte. Yan, pag-uusapan natin ulit sa pagbabalik po ng aming palatuntunan pagkatapos ng ilang paalala. Manatiling nakatutok sa DZRJ 810 AM, 8 Media at 8 TV, Cable Link Channel 7. This is 8 TV. Your son is a remarkable young man. He has more in common with Einstein or Mozart than he does with us. Some of my clients are quite dangerous. Why would your clients follow you? You're an accountant. Your son is a remarkable young man. He has more in common with Einstein or Mozart than he does with us. Some of my clients are quite dangerous. Why would your clients follow you? You're an accountant. This program is brought to you by 8 Media Pro Incorporated. Ilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5. Kasama si Percy Lapid. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Ito na lang mga kaibigan, wag naman magagali. Tinuturuan lamang namin kayo para nang sa ganon, magkaroon kayo ng konting dagdag na kaalaman. Hindi naman tayo nag-iisip ng masama o ano paman, kaya lang, ganyan talaga sa buhay, kailangan pinaghahandaan mo yung anuman posibleng pwedeng mangyari. Number 1 na dyan, itong posibleng pagpapabagsak Presidente Duterte. Sabi nga nung iba, yung mga si Ramos na yan, yung iba pa, especially itong si Ramos, na may sinasabi laban kay Presidente Duterte na kesyo ganito ganon sa China, nag-resign na siya, ganito ganon. Mga kaibigan, may mga nagsasabi na yan indikasyon na pwedeng may niluluto na agenda labang kay Presidente Duterte. Ngayon, hindi po ang pantapat dyan yung katulad ng ginagawa ng iba na lumalampaso ng walang pinaghugutan, mga kaibigan. Yung bibira ng wala sa lugar. Halimbawa, yung sila Agot Isidro na yon, kesyo baliw daw yan. Hindi ho natin pwedeng gawin yun mga kaibigan Hindi nyo pwedeng gawin yun. Lumalabas yung pag-abuso na yun doon sa mga tao naman. Kasi si Presidente Duterte na nga mismo, kumikilala siya sa karapatan ng mga ganong klase ng mga pagpuna sa kanya. Ang sabi ko nga, merong bagay na pupunahin ka pero akala mo
kalabang ka dahil pinuna ka. Yun ang iniisip na agad ng marami. Kahit naman sa politika, ganyan eh. Yung mga walang hiya sa gobyerno, pagka napuna mo sila, ang iniisip ka agad nun, galit ka sa kanila. Yan po, mga palalabasin nila. Kalabang kanila. Palalabasin nila na kalabang ka kasi, mga kaibigan, ayaw ng kahit sinong tao ngayon. Ultimong kriminal. Kaya nga yung mga kriminal, matatapang yan eh. Pagka sila nahuhuli o kaya nabubuko, sila pa matapang. Sila pa nagdidimanda. Galit pa. Ha? Mga kaibigan, imbes na magpakumbaba sila sa Amerika ba ganyan? Hindi. Ay, hindi ba, hindi mo maririnig na nagsasalita ng akala mo sila pa ang nasa lugar basta ron gumawa ng kasalanan? Nakikita ninyo yung mga opisyal sa pamahalaan pagka sila hinuhuli sa kaso ng corruption o kaya iba't ibang krimen na kinasasangkutan katulad sa babae, ganyan, di ba? Hindi sila nagsasalita para bang sila pa matapang. Dahil sila ay mga public official. Hindi katulad dito, walang hiya ang mga nakaupo. Ha? Mamaya nga may kukwento ko sa inyo tungkol dyan kay Erap na ayaw niya, masasabi niyong siya convicted plunderer. Ayaw niya sabihin yung katotohanan. Nung gusto niya sabihin. Gusto niya marinig, siya hindi nagnakaw. Biktima lang daw. Kinumbik lang siya. Amerika pa nga tinuturo Ngayon, ito na nga balik tayo dun sa mga pumupuna. Ito lang, pag-aralan nyo lang Alam ba ninyo na yung sobrang pagdakila para lang mapansin kayo na kayo tagapagtanggol ni Presidente Duterte, masama din yan. Lalo na kung hindi tama ang ginagawa mo. Lalo na kung hindi tama ang sinasabi mo o walang pinagbasihan ang iyong sinasabi. Bakit to? Kasi alam nyo ganito lang yan, simple lang yan. Yung mga politiko ngayon, kamukha si convicted plunderer, Erap Estrada, katulad ni Ramos. Bakit ba sumapi siya kay Duterte nung para tumakbo si Duterte? Ano ba intention niya? Ang titignan mo kaagad, motibo. Sa lahat ng krimen, kahit anong krimen na nangyari, ang titignan mo lagi dyan, motibo. Alam nyo yan di ba? Halimbawa, may napatay. Bakit ba pinatayan? Yun yung motibo. Yung tanong na yon. Yun yung hinahanap mo. Bakit pinatay? Hindi ba? Ano yung motibo ng pagpatay? Ganun po yun. Ano ang motibo sa isang krimen? Hindi nyo ba alam na yung pagiging sobrang ano bang tawag doon? Pagdepensa. Hindi pagdepensa Sobrang, hindi baling idepensa, natural yun. Sobrang pag-idolo. Kasi gusto natin si Duterte. Sobrang pag-idolo. Yung parang parang fanatic ka na At sarado na isip mo. Yung ganon, yung wala ka na nakikitang katwiran. Wala na. Basta sa iyo, ang katwiran lang kung ano sinabi ni Presidente Duterte o kaya kung ano ginawa nung mga nasa administrasyon niya. Kahit hindi nyo alam na makakasama yun o kaya merong motibo yung gumagawa ng kunyari maka-Duterte siya o kasama siya ni Duterte. Ganito lang yan Pag ang isang bagay hindi mo kayang sagupain, katulad yan si President Duterte, mahirap sagupain yan So, ang iniisip ng mga magpapabagsak dyan, hindi yung labanan na mapapabaksak natin siya sa pamamagitan ng paramihan ng tao. O katulad sa Facebook, kung ako galit kay Duterte, halimbawa, sa Facebook din ang gagamitin ko. Gusto nyo ba? Ibig nyo ba sabihin, ganun ako kabobo? Ang gagawin ko, dahil galit ako kay Duterte, titirahin ko si Duterte sa Facebook. Sa palagay nyo, ganon? Ang gagawin ko? Kung matalino ko? Gagawin ko yun dahil hindi ako matalino. Yun. Pag ginawa ko yun, ano ang gagawin ko?
Abay, ang gagawin ko, pagmumurahin ko yung mga taong galit kay Duterte. Mhm. Para hindi mahalata na si Duterte gusto ko magkaroon ng maraming kaaway at gusto ko magalit lahat kay Duterte. O gusto nyo ba ganon? Ibig ko sabihin, madali kayong isabutahe. Pagka ganyan ang linya ninyo lagi. Yung kikuyog ang dating ninyo. Ha? Wala nang katwiran. Yung iba, nangongopya nga lang ng katwiran sa iba eh. Palalaganapin ngayon nila yung katwiran na sinabi nung isang taong nabasa nila o napakinggan nila mula sa isang tao. Yun din ang sasabihin nila. Pero, magsasabay-sabay sila, marami. Puputaktiin ka. Masama yun. Bakit? Dahil kung ako, kalaban ni Presidente Duterte, ang gagawin ko, sasama ako dun eh. Makikiisa ako dun eh. Aangkas ka ron. At sosobrahan ko, banat, dahil mas matalino ako sa inyo eh. Mas marami akong pwedeng maisip na kunyari, dinidepensa ko si Duterte, ang tawag doon, sanggandiin. Ididiin kita, pero magpapanggap ako, nakasangga mo. Yun yung kung tawagin eh, sanggandiin. Mga kaibigan, magpapanggap ako. Sosobrahan ko. Sisirain ko din yung reputasyon ng pamilya niya kahit hindi naman karapat dapat gawin yon, di ba? Sino mapapasama? Di yung buong kawan na mga sumusuporta kay Duterte na tanga. Kasi hindi sila magagalit sa iyo eh. Iisipin nila, kakampi nila ako dahil binababoy ko yung taong nagagalit kay Duterte o kumokontra kay Presidente Duterte. Di ang dali ninyo ba sa akin? Dali. Dahil pag yan, tumagal ng tumagal, marami nang magagalit kay Presidente Duterte. Mali eh. Halimbawa, sa administrasyon, ang dapat ninyong, kung talagang mahal ninyo ang Presidente natin at kayo naniniwala kay Presidente Duterte, ang talagang dapat natin pagtuunan ng pansin yung mga pumapaligid at dumidikit sa kanya. Wala kaming sawa, kahit araw-araw namin sabihin ito kasi pinagmamalasakitan namin yung paghihirap na ginawa namin. Nagtaya kami. Hindi kami nagpabayad sa ibang kandidato. Pwede naman kami pumasok sa ibang kandidato eh. Noong nakaraang eleksyon eh. Hihingi lang kami ng bayad, kamukha ni Joel Eggo eh. Di ba? Noong nakaraang eleksyon eh, kay Grace po siya, at saka kay Maroas pala, hindi pala kay Binay. Ayun. Kay Maroas at kay Grace po. Di ba? Ganon, pwede rin namin gawin yun, dahil may programa kami. At meron pa akong kolum sa dyaryo eh. Ang daling ibenta, kita ninyo nga. Nagpapakolum sa akin yung gustong bumanat kay Duterte, tinanggihan ko eh. May bayad ho yun eh. Isipin ninyo yan. Bakit? Dahil naniniwala tayo sa kanya. Pero, yung paniwala natin kung magkaminsan, nalilihis na sa katotohanan ng paghanga at paniniwala. Bakit to? Kasi pag sumobra ho tayo, makakasama yun doon sa sinasabi nating tao na pinagtitiwalaan natin. Halimbawa, ito. May mga nakapaligid na si Presidente Duterte, hindi nyo namamalayan, napapasok na ng ganyang mga klaseng tao. Katulad si Joel Eggo, nakapasok na eh. Nakapenetrate. Akalain mo siya pa itinalaga raw na presidential task force. Yung task force, executive director ng presidential task force on media safety. Oo. Di para, ano katulad nun? Ano nangyari? Di para ho nating nilagyan ng kambing yung taniman ng repolyo, pinabantayan natin sa kambing. Ayun. Yun ang katulad nun. Hindi ho. Safety ang gagawin yan. Panganib yan sa safety. Unsafe. Mga kaibigan, threat to, yan? Media. To media yung mga tao na yan. At yan napatunayan na sa mga nakaraan. Yan ang magpapahuli sa isa pulis. Mga kaibigan, kapag ka-kliyente nila, yung pong nababanatan, imbes na ipahayag ang katwiran nila, mga twiran sila,
sila pang magsasabi at magtuturo doon sa kanilang kliyente kung anong masamang dapat gawin sa'yo. O, yan po. Ganun din sa mga Facebook. Ang gagawin ko kung ako, kalaban ni Presidente Duterte, ito sinasabi ko na sa inyo, para alam din ninyo yung consequence ng maling, sabi ko nga, hindi lahat ng puna masama. Hindi lahat ng papuri mabuti. Hindi lahat ng pagpuna ay makakasama, hindi lahat ng papuri makakabuti. Ang gagawin ko lang, para masabutahi ko kayo, sasawsaw ako sa inyo. Bakit ako magpapakilalang kalaban ako ni Presidente Duterte kung ganyan ang ugali ninyo? Napuputaktihin nyo ako. Di ang gagawin ko, makikisahalo ako sa inyo para hindi mahalatang kaaway nyo ko. Halimbawa, ang issue tungkol sa armas. Hindi ba? Nagsalita itong Amerikano. Ibig ba sabihin babanatan nyo sila? Yan, 3 asawa niyan No. Yan 5 ang anak niyan Personal yun. Hindi, di sagutin mo muna yung issue. Doon sa baril. Hindi ba? Sabihin mo na, negosyo nyo yan wala naman kayong karapatan para sa amin dahil kami customer. Di ba? Kayo nagbebenta para kayong tindahan kahit saan tindahan kayo pumunta. Walang karapatan nyo na ikaw patakutin dahil ikaw bibili. Customer is always. Oo. Bakit? Pwede ba sabihin sa'yo, bibili ka sa tindahan na pabili nga ng corn beef, Saan mo gagawin? baka gusto mo, hindi kita pagbentahan. Oo. Abay, ba't mo ko tatakutin? Ililipat, tatawid lang ako. May tindahan na naman Punta ako sa ibang Sira pala ulo mo di ba? Ganun po yun. Wag niyong mamasamain. Tinuturo lamang namin sa inyo ang mga dapat na inaakala naming makakatulong kay Presidente Duterte. Katulad niyan, nag-aaksaya kayo ng panahon sa mga walang kwentang tao, kaila Agot Isidro, di ba? Kaila Ramos. Kasalanan niyo yan Bakit? Nung sumama si Ramos kay Presidente Duterte, nakalimutan ninyo yung mga kasalanan niya sa bayan Dapat noon pa lang, hindi bali sumama ka, pero wag mong tuturuan si Presidente Duterte kung ano gagawin yan. Huwag mong mamanduhan, huwag mong i-impluwensyahan. Kasi po, wala naman sila talagang karapatan na pasunurin si Presidente Duterte sa gusto nila. Dahil si Presidente Duterte ang Pangulo Hindi naman sila Nabigyan na sila ng pagkakataon nila na pamunuan ng bansa natin, pero mas marami silang problemang ibinigay sa taong bayan kesa nakapaglingkod sila sa taong bayan. Malaking perwisyong ginawa nila. Kaya nga ang slogan ni Presidente Duterte, pagbabago, kaya yan pumatok sa publiko. Bakit? Naniniwala tayo sa kanya dahil sa kanyang track record. Ano yon? Yun yung kanyang naging track record bilang alkalde ng Davao. Napatahimik niya. So, yun ang barometro, yun yung track record. Mga kaibigan, kaya, ang paniwala natin, siya ang dapat magdesisyon. Yun naman ang talaga dahil siya ang presidente. Hindi ka pala magdidesisyon. Yung magdidesisyon ang gawin natin presidente, ba't ikaw pa? Hindi ba? Dapat nung umpisa pa lang, meron na kayong boundary. Meron na talagang hangganan ang pagtanggap sa mga sumusuporta kay Presidente. Hindi lahat ng magpapahayag tama. Alin, lahat na, di ba, problema, nag-iwan si Ramos ng problema sa bansa natin. Marami. Ito naman si Presidente Duterte, siya ang magsasagawa ng pagbabago. Bakit? Mali ginawa nila Yung mga kamalian nila, yun ang babaguhin. Hindi ba? Ngayon, mga kaibigan, yung iba rin, local officials, ngayon, naglalabasan sa Facebook. Ako, suspecha ko, pinagkakitaan yan Yan, Eto, may mga nagpapanggap, supporter sila ni Presidente. Ini-interview yung mga local mayors. Ang mga na-interview, puro Liberal Party.
para daw magpahayag ng suporta kay Presidente Duterte. O ano kung magpahayag sila ng suporta? Bakit nyo pinalalabas sa Facebook yan? Ha? Ano ibig nyo sabihin? Wala nang kasalanan yan? Ano ibig nyo sabihin? Dahil nagpahayag sila ng suporta kay Presidente Duterte, legal na ang political dynasty? Legal na ang pagnanakaw? Hindi sila korap. Halimbawa, si Erap, katulad niyan, ba't hindi magpapahayag ng suporta yan? Eh, hindi ba tinawag niyang bastos? Si Presidente Duterte nung bago mag-eleksyon? Pandabaw ka lang. At Sabi. ininsulto pa na pandabaw lang. Oo. Oh. Bakit hindi yan didikit kay Duterte? Eh, yung anak niya si Jinggoy nakabilanggo sa kasong plunder. Ha? At ito si JBR ito, nanganganib ito, makulong. Dahil may kasalukuyang kaso rin sa Sandigan Bayan na pagwaldas, Pera. malversation, pagdispalko sa kwarta ng San Juan nung siya alkalde pa. Oh, mga kaibigan, bakit hindi didikit yan? Ha? Eh maraming pinasok na kontrata, katunayan ngayon ha. Ngayong nakaupo na si Presidente Duterte. Kunyari, anti-drugs, may papatay-patay pa eh. Ha? Anti-drugs kunyari sila. Eh kung talagang yan eh, totohanan yan eh, bakit kinakailangan ba na maging presidente pa si Duterte para lamang maisagawa mo yung paglaban sa droga? Oo. Bakit ngayon lang? Bakit dati hindi mo ginawa yan? Tagal. Oo. Hindi ba? Dapat yun, iniisip nyo yun. Yun. Hindi ko mo nagpaayag na suporta yun. Ako, kakampi natin yan. Huwag kayong magtiwala. Katulad kay Ramos ngayon. Eh, tawasin mo man si Ramos. Pagdating sa interes ng Amerika, ha? Sino kayong mga Pilipino? Sino ang mga Pilipino kay Ramos? Eh, napatunayan na yan sa mga nagdaang panahon. Ang importante sa kanila, maitaguyod ang kapakanan ng Amerikano, mga kaibigan, kahit ito ay laban na sa interes ng mga mamamayang Pilipino. Ganun yan, napatunayan na yan. Sa ilang kahit nga yung mga nagbuwis ng buhay, yung mga nagtaya ng buhay na maging sundalo eh. Mga kaibigan, isipin ninyo, pinalayas do sa Fort Bonifacio. Yun, no? Lalo yung maliliit na mga sundalo. May tawag ho tayo sa telepono. Magandang umaga po. Magandang umaga, First Lapid. Opo. Sa lahat na Mr. Tony Bautista. Yes, sir. Opo. Gusto ko lang po sana bahagi naman po ng konting nararamdaman namin bilang ordinaryong tao. Opo. Ako po, napakalaki ang pagkakaiba nung bago magka-eleksyon hanggang sa ngayon. Ako, medyo parang nabawasan yung kaba sa aking dibdib at saka yung pag-iingat sa gabi. Dahil parang talaga feel mo, ramdam yung ginagawa ng ating gobyerno sa ngayon, ating presidente. Talagang nawala. Uy, yung gate, ayusin mo kasi baka mamaya may pasok na ganito. Ngayon kahit di mo sabihin, parang napakaluwag eh. Ngayon, yung sinasabi nyo naman po, tungkol kay Ramos, kila Erap, tama po, yan ho ang bantayan po natin. Kasi una ho, itong si Ramos, kahit magkandidato yan na palagay ko, mayor doon sa Pangasinan, wala na yan eh. Wala, ang dami niya ho. Ang dami, ang totoo niyan, ang dami niyang angkando, sila Braganza. Eh, ang daming kinampanya ni Ramos doon, mga natalo eh. Opo, wala na po yan. Kahit lang barangay captain, palagay ko mahirapan yan eh. Ito naman no si Erap, di ba may papatay-patay pa siya ngayon tungkol sa drugs. Maniwala ko kay Erap, pag yung isang anak niya pinatay. Alam nyo na po siguro, ibig sabihin, hindi ko na po elaborate. Na nating nambugbog pa yung babae dyan sa may banda-banda Luyong. Ito naman po, dito lang ho, tama po yung sabi nyo, dito lang sa Pilipinas ang kakaiba. Sa Amerika, pag may gumawa ng krimen, tahimik yan, walang Ito sa atin, yung pamatapang eh. Meron pang PR sa media. Opo, pero ito lang panghuli ko, Kapersi, dahil alam ko na marami kapitatalakay na masaya. Ang alagaan po natin tayo po na nagkaisa para itayo itong gobyerno na ito, itong presidente na ito. Kasi sayang. Huwag kalimutan na magkaisa. Pag naramdaman natin na merong
hindi magandang plano ang mga masasama laban sa atin ng mga mabubuti. Magandang umaga sa iyo. Mr. Tony Bautista ng Quezon City, ito po kaya namin sinasabi ito sa inyo para alam ninyo yung posibilidad na pwedeng gawin labang kay Presidente Duterte. Matindi na to. Yung mga armas-armas na yan, pwede natin sabihin maliit na bagay yan. Kaya nga sabi ko sa inyo bakit sila pa matapang nagbebenta lang sila, kami customer. Hindi pwede yun. Kailangan yung customer ang matapang. Oo. Bakit? Anong pinagmamalaki mo? Di bibili kami sa ibang tindahan. Ba't ikaw lang ba tindahan? Hindi ba? Magbabalik po tayo pagkatapos lamang ng ilang paalala. Manatiling nakatutok sa DZRJ 810 AM. Manatiling A-Try Media at A-Try TV. Cable Link Channel 7. This is A-Try TV. Why not let some cruises take you there? Amazing sights to learn and see every day. A place of fun and adventure. Better let's commune with nature. Come on, live and love the great outdoors. Bakit ka maging dayuhan sa sariling bayan? Maraming maganda sa Pinas na mapupuntahan. Puno ng kasaysayan, tayo nang maglakbay under the sun. Sun, 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 cruises. Sun, sun, cruises. This program is brought to you by A-Try Media Pro Incorporated. Impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo. Nasaan tayo? Ito, pag-aralan ninyo, ano ang posibleng mga paraan? Yan, isa na ho yan. Yung pasukin ang kampo ni Presidente Duterte ng mga kalaban. Hindi alam ni Presidente Duterte yan Halimbawa, in-appoint yung si Joel Ego. Alam ba ninyo yun? Ano raw? Safety? Executive Director for Media Safety. Nako. yung bang nagrekomenda nito, inalam ba nila ang background nito? Yeah. Nitong taong ito? Inalam ba nila na ito ay kasama sa mga nag-PR para kay Grace Po at saka para kay Mar Rojas? Kasi si Grace Po, kandidato rin nila di ba? Ng Liberal Party. Lihim na kandidato. Kunyari, kalaban. Dahil inaakala nila, si Grace Po pwedeng manalo o kaya sino man manalo, ligtas sila. Di ba? Kaya naman naging senador yan. Sa liberal yan Di ba? Si Grace Po. Sa madalit sabi, napasok na kayo. Inalam ba ninyo ang record nito bilang presidente ng isang samahan ng reporter dyan sa Quezon City? Inalam ba ninyo, pinagtanong ba ninyo sa mga nightclub? Nagtanong ba kayo sa mga gambling lord sa pasugalan dyan sa Quezon City kung sino si Joel Ego? Yun lang. Ang hirap po walang nagba-background check sa mga appointees ni Presidente Duterte. Napasok na siya, pati mga magnanakaw na mga gustong magsamantala, nandyan Mga buwayang nakangangan nag-aantay na ng masasagpang nila, si Dino. Hindi pa ba kilos ng may masamang motibo na yung lahat ng anak mo ilagay mo dyan sa pwesto? Patirahin mo lahat dyan sa Subic, iba-iba nanay niyan. Pati yung mga nanay niyan, na iba-iba, nandun din lahat, nakasabit lahat dun. Sa palagay ba ninyo, walang iniisip na masama yun?
Siyempre, body language, titignan mo rin. Lakad itik eh. Kung itik yan, pag ang lakad niyan, lakad itik, tapos ang huni itik, abay itik talaga yan. Yun ang ibig namin sabihin. Maiiba yan. Oh, isa na yun sa mga indikasyon na pwedeng mapahamak ang ating presidente kapag ka hindi tayo nag-ingay para dyan, para ipagmalasakit natin siya. Paano ba bumagsak si Marcos? Hindi ba dahil sa pagsasamantala ng mga nakapaligid sa kanya? O hindi ba? Pero si Marcos lang ang masama Yun. na pinasama. Tapos yung mga nagpasama kay Marcos, dahil sa mga pagsasamantala nila sa kapangyarihan, di ba nung nawala si Marcos, nakabalik? Kabalik. Oo. Oh, Mas matindi pa. ha? Oo. Pagkatapos ni Marcos, nandun pa rin sila. At hanggang ngayon, nandyan pa rin sila. Oh, hindi ba? Pero ang masamang taong pinalalabas, si Marcos. Marcos lang. Mga kaibigan, ito lang mga nag-human rights violation na to. 10,000 sila, binugbog sila lahat ni Marcos eh. Si Marcos lang dinimande. Oo. Eh, kahit ikaw, mabubugbog mo ba yung 10,000? Sige nga. Oh, mga kaibigan, laking katarantaduan, di ho ba? Ngayon, alam nila very popular, masyadong popular ang presidente para gumawa sila ng hakbang na pabaksakin ang Pangulo sa pamamagitan ng EDSA. Hindi nila gagawin yan. Ha? Mga kaibigan, bakit? Mahirapan sila. Kasi mas maraming naniniwala kay Presidente Duterte. Baka batuhin sila ng EBAC. Ha? Kung saan sila magsasagawa ng protesta nila. Baka paliguan sila ng dumi ng tao. Ha? Lahat ng klaseng dumi, mawalang galang na sa mga kumakain pa. Eto pa, kudeta, halimbawa. Alam naman ninyo si Ramos, ang koneksyon sa militar. Oo. Kahit pa paano, meron niyang impluensya. Ngayon, mag-iisip din kayo. Kung halimbawa, pamimiliin ng militar between President Duterte and President Ramos, pinag-iisipan nyo ba yan? Kayo, tayong mga supporter, sino pipiliin nyo sa palagay nyo ng mga sundalo sa dalawa? Isipin nyo yon. Halimbawa naman, nagkudeta yan, medyo tagilid. Ha? Tagilid, kung tatagal yung, halimbawa, kasi po ang buhay ng kudeta nasa momentum. Momentum. Tandaan. Ha? Yan ang tandaan ninyo sa kasaysayan. Kapag ang kudeta within a certain period of time ay hindi nila naokupahan ang seat of power, ha? Mga kaibigan, hindi nila nakuha at naagaw ang kapangyarihan within certain period of time. Kung halimbawa 3 oras, kailangan mabilis yan eh. Bilis. Pag hindi mo nagawa yan at tumagal yan ng maghapon, wala na. Kaya yun ang ginagawa ni Ramos nun, di ba? Sinasabi nun ng mga Ram, sa mga kwento, alam ni Ramos yung ginawa nila. Kasi si Ramos, Ram yan eh. O hindi ba kasama siya sa Ram? Ang mga nagkudeta kay Cory nun, di ba Ram? Kasama nila si Ramos sa plano, pinayagan sila. Merong lihim silang kasunduan. Pero si Ramos, balikan nyo man ang kasaysayan. Lahat ng nangyaring kudeta, anong oras na na-interview ng media si Ramos? Gabi na. Magagabi. 6:00 na. Nakalubog na araw. Bakit? Kung inumpisahan ng madaling araw, inabot na po ng 6:00 ng gabi. Mga kaibigan, wala nang kapag-pag-asa kudeta na manalo o magtagumpay. Bakit? Hindi na sila nakakilos eh. Ibig sabihin sila ang nasukol na sila. Tsaka lamang lalabas si Ramos dahil sigurado na niya na panalo na ang gobyerno, pwersa ng gobyerno. Kaya doon pa lang siya magpapa-interview na magsasabing, ako'y naninindigan sa panig
ng ating pamahalaan. Tigil niyo yan. Tigil niyo yan, mga adventurist kayo. Oh, yun. Ayan, mga kaibigan. Yan ang mga senaryo. Ngayon, ang kudeta ho, wala pong magtatagumpay kung hindi yang susuportahan ng sibilyan. Tandaan niyo yan. Yan ang isang factor dyan na hindi magtatagumpay ang kudeta. Katulad nung EDSA 1, bakit ho nagtagumpay yun? Hindi, revolution yun eh. Hindi revolution yun. Ang punot dulo ng EDSA 1, kudeta yun. Ibabagsak ng militar, aagawin ng militar ang kapangyarihan kay Marcos. Papatayin nga si Marcos ng RAM, mga kaibigan. Oh, bakit ito nauwi sa Kwan, sa revolution? Kasi po, mga kaibigan, nauwi sa revolution dahil dadamputin na, nabuko po ano yung maingay na yun? Oo nga. Nabuko po yung plano na pagdadampot yung mga nagpaplano at napakanta, itinuro ang mga mastermind. Yun. Si Enrile nakatakda ng aresto noon. Binabalikan natin to para matuto naman tayo sa kasaysayan. Lalo yung ngayon lang nagbububunga nga para kay Presidente Duterte na wala naman background ng history sa mga pangyayari. Nung dadamputin na si Enrile, biglang nagtatakbo, umuwi ng bahay, nagbihis, pumunta na, nagkulong na siya mag-isa niya sa loob ng Camp Aguinaldo at tumawag na ng sangkate. Kasi nga po, may planong pabaksakin si Marcos. Kaya nandito na yung mga foreign journalists nag-cover ng snap election. Bago pa mag-snap election, nandito na sila. Hanggang sa nagkulong si Enrile ron, umiiyak. Takot na takot. Sabi niya, huwag niyo kong iiwan. Hawak, Rosario. Papatayin na kami. Hindi pa ho nag-uumpisa yun, Ngayon, si Marcos, ba't binagsak yan? Ang totoo, kulang lang tayo ng oras, Pagmasdan nyo, suporta ngayon ng ASEAN countries kay Presidente Duterte. Suportado siya. Pati yung, hindi ba, nung una, galit ang Malaysia dyan sa China? Yung mga bansa na iba, galit sa China, di ba? Yung Japan. Bakit nung kinausap ni Presidente Duterte ang Japan, ang China biglang parang nag-iba tono? Oo. Diyan magagalit ang Amerikano. Tandaan nyo, ang ASEAN country, tinatag ni Marcos yan. Yan ang isa sa dahilan. Yung liderato ni Marcos ay pinaghinalaan ng Amerikano. Kaya po, pinlano nila ang pagpapabagsak kay Marcos. Sa ibang araw, baka bukas. Bukas. Kung may oras po tayo, ipagpapatuloy natin yan, Ipaalala nyo lang sa amin yung issue na yan. Napaka-importante niyan Ang pwedeng mangyari dito ngayon, para maibagsak si Presidente Duterte, mag-military junta sila. Ayun. Magsasabuatan yung civilian, leaders, magkakaisa, magwi-withdraw ng support, ang mamamahala, junta. Parang council ang mamamahala. Ganon. Pwede yan. Yan yung mga hindi pa nangyari. At hindi nangangailangan ng public support. Sarili lang nila ang igigiit nila. Mga kaibigan, tayo po'y wala na namang oras. Ito po si Peter Tolaslas. Ang tabayanan po, susunod agad ang programang Kasanggamon Langit ni Ray Langit. Ito po si Percy Lapid. Babalik po kami bukas sa ganito ring oras at himpilan. Maraming salamat at magandang yumaga! Joel Etlog. Yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap?
bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo.